Marami sa atin ay nagbabantay sa nangyayari sa Middle East. O ay dapat lamang sapagkat apektado na rin ang ating pamumuhay. Pero sa mga nakikita natin, mga updates, ay mukhang nagtatagumpay ang bayang Israel at kasama ang Amerika laban sa mga kaaway, yung mga Palestine at yung mga Houthis at ang Iran ngayon at kanyang mga proxies. Yung Israel ngayon ay iba sa lumang tipan ng Biblia. Yung Israel ngayon, modernong Israel, ito ay political. Kapareho lang siya ng mga bansa ngayon kagaya sa atin. Pero dito sa lumang tipan ng Biblia, ang Israel na ito ay may tipan sa Diyos. Kay Abraham, kay Moses, kay David, sila'y theocratic nation ng Diyos. Ang kanilang hari at ang kautusan ng Diyos, ang siyang batas na dapat nilang sinusunod. So merong pagkakaiba ang Israel ngayon. Ang Israel ngayon ay mixed na ito. May mga kasama ng Arab diyan sa bansa ngayon. Pero may pagkakapareho. At gusto kong puntuhin yan sa ating teksto na ito. Anong pagkakapareho? Yung tinatawag na superstitious belief. Yung mga paniniwala sa mga bagay ng Diyos na imbes na ang Diyos mismo ang pinagkakatiwalaan ay yung mga bagay na mga paraan din naman sa paglapit at binigay ng Diyos, subalit naliligaw. Kaya ito ang ating titignan sa unang Samuel, chapter 4 ng karugtong ng ating series dito sa lumang tipan ng Biblia. At nakita natin yung transition mula sa mga hukom na kung saan ang mga tao ay ginagawa ang matuwid sa kanilang paningin. Everyone does what is right in their own eyes. Pero may ginagawa ang Diyos sa kabila ng korupsyon at madilim na kalagayan ng bayang Israel. May ginagawa ang Diyos. At nakikita natin dito ang contrast sa dating pari na si Eli, at yung kanyang mga anak na corrupt, si Hophni at Phinehas. Ang kaibahan nito, tinatayo niya si Samuel na propeta. At ito ang makikita natin sa unang bahagi ng unang Samuel chapter 4 na may ginagawa ang Diyos. Remember, ito ang pasimula ng monarchy, ng pagtatatag ng hari. Si Haring Saul, si Haring David, at patungo ito kay Haring Hesu Kristo na ating Panginoong Hesu Kristo. So sa chapter 4 and verse 1, ang salita ni Samuel ay dumating sa buong Israel. Period. So ibig sabihin talaga ang Panginoon ay nagtatatag. Ito yung bagong panahon o new era na ginagawa ng Diyos sa kanyang history ng pagtutubos ng tao sa kanilang kasalanan. Makikita natin si Samuel sa chapter 7 na pagkatapos nito. So chapter 5, chapter 6, parang naging silent si Samuel, pero sa chapter 7, parang ginagawa ng Diyos dito ay nililinis niya muna yung luma. Sila Eli na mga pari at mga anak niya, mga corrupt na pari, na mga leader, ay ito makikita natin sila ay mamamatay. And then itataas niya itong si Samuel na pinili ng Diyos. So tingnan natin dito yung gusto kong tukuyin na mali na hindi natin dapat gawin, yung mga superstitious belief. Hindi lang yan noon, pati ngayon. Ginagawa yan. At maging sa mga Reformed Baptist, may tendency na gawin ito. Na yung mga ginagawa para sa Diyos, para bagang sigurado na siya sa panalo, tagumpay sa buhay Kristiyano. Remember yung binasa sa atin sa Efeso 6, we are fighting a spiritual fight, battle. At kung mayroon kang ginagawa ng mga gawain na lihitimo naman, at ang iyong kasiguruhan ay doon sa iyong ministry o ginagawa, yan ay malapit na sa superstitious. Ang Panginoon ang tinutukoy ng lahat ng ito. Kaya siya lamang na ating soberanong Diyos ang dapat nating pagtiwalaan. Ang dapat nating sundin. So dito ay may paglalaban sa pagitan ng Pilisteo at ang bayang Israel. Sa unang bahagi sila'y natalo ang bayan ng Diyos na may tipan sa Diyos. Ilan ang namatay? 4,000 sa verse 2.
4,000 men in battle. And then may tanong sila, bakit sa verse 3, ipinatalo tayo ng Panginoon? Bakit tayo ipinatalo ng Panginoon? Maganda naman tanong yun. At applicable din yan sa buhay espiritual. Pero anong ginawa nila? Dalhin natin ang kaban ng Diyos. Itong Ark of the Covenant. Ito, ganito lang kalaki ito. Tingnan nyo sa mga, mabilis naman tingnan yan, sa mga modern technology, kung anong size nito, mga ganitong box ng ito, ano yung Ten Commandment, mayroong picture doon ng angel. Ito'y representation lamang. Ito'y picture ng presensya ng Diyos. Pero hindi ito, na box na ito, ang dapat nilang pinagkakatiwalaan na tagapagligtas. Dalhin natin ang kaban ng Panginoon sa harapan ng Pilisteo, ng kalaban. Dalhin natin dito ang kaban ng tipan. Para bagang sa labanan, ito ang kaban ng Diyos, ng tipan, sigurado na ang panalo natin. Meron tayong assurance. Anong sumunod na pangyayari? Sa ikalawa, sa verse 10, ang mga Pilisteo ay nagpakalalaki at lumaban sa bayan ng Diyos. Ilan ang napatay nila na bayan ng Diyos? 30,000. 30,000. And so sa verse 18, nang malaman ito ng punong pari, na si Eli, napatay na ang kanyang anak, na si Hophni and Phinehas, sa verse 17, nang kanyang banggitin ang kaban ng Diyos, nung nagbalita kay Eli, siya'y nabuwal patalikod kasi siya ay matanda at mataba, at siya'y namatay. Hindi pa yon. Yung kanyang manugang, sa verse 19, yung asawa ni Phinehas, na nagdadalang tao, ang malaman ng balita, namatay ang kanyang asawa, namatay ang kanyang biyanan. Siya'y namatay. At bago siya mamatay, sinabi ang pangalan ng anak ay Ikabod. Verse 20, nang malapit na siyang mamatay, sinabi sa kanya ng mga babaeng nakatayo sa tabi niya, huwag kang matakot sapagkat ikaw ay nanganak ng isang lalaki. Ngunit hindi siya sumagot o nakinig man, pinangalanan niya ang bata na Ikabod, na sinasabi ang kalawalatian ay umalis sa Israel. Sapagkat ang kaban ng Diyos ay nakuha dahil sa kanyang biyanan at ang kanyang asawa, kanyang sinabi, ang kalawalatian ng Diyos ay umalis sa Israel. Sapagkat ang kaban ng Diyos ay nakuha. Iyon ang ibig sabihin ng pangalang Ikabod. The glory of God has departed. Umalis ang kalawalatian ng Diyos. Kung kayo ay nag-iisip ng pangalan sa inyong anak, huwag niyong gamitin ito. Huwag niyong ipangalang Ikabod. Hindi maganda yon. So makita natin dito ang focus ng writer ng aklat na ito, at least dito sa chapter 4 ng unang Samuel. 8 beses, 8 times, binanggit dyan yung Ark of the Covenant, yung kaban ng tipan ng Diyos. Binibigyan din dito ng kahalagahan ng presensya ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos na hari nila, ng kabanalan ng Diyos. Ang Diyos ay banal, banal, banal. Yan ang awit dito na nakita natin sa bahaging ito, kay Hannah. At ang Diyos na ito ay Diyos na hukom, judge. Subalit ang Diyos na ito ay Diyos na mahabagin. Siya ay Diyos na nagpapatawad sa lahat na nagsisisi at sumasampalataya sa Kanya. Yan ang nire-represent nito na kaban ng tipan ng Diyos. The Ark of the Covenant, pointing to God, who is King of Kings, who is holy, who is judge, but gracious and merciful.
nagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan ng bayang Israel. So dito ay makikita natin ang Diyos sa kanyang pagiging soberano at pagiging zealous sa kanyang kabanalan. Hindi nagbabago ang Diyos. Pareho noon, ngayon at magpakailanman. Kaya nangungusap din siya sa iyo at sa akin ngayon sa mensahe na ito. Dahil may dahilan ang kanilang pagkatalo, may kasalanan. Binanggit ko na nakaraan ng mikrobyo, napakaliit, di mo nakikita, hindi binibaby ang mikrobyo, pinapatay. Ang kasalanan ay papatayin ka niyan. Kaya kailangan patayin ang kasalanan. Kailangan magsisi, kailangan magbago, magbalik loob sa Diyos. So ang mensahe dito sa chapter 4 ng unang Samuel, ang hindi pagsunod sa banal na Diyos at hindi pagibigay ng parangal ng nararapat sa Kanya, ay walang tunay na pagpapala na mararanasan. Bagkos pagpapalo, paghukom, pagkatalo, at pagkawala ng presensya ng Diyos. Mahalaga sa Kanya ang pagsunod. Mahalaga sa Kanya ang pagsisisi. Hindi kayang takpan ito ng mga paglilingkod na ginagawa. Sa kabila nito, meron palang tinatagong kasalanan. Makakaranas ka kagaya nito ng pagkatalo, ng pagpapalo. Hindi tunay na pagpapala, paghukom, at ang pinakamatindi niyan, yung presensya ng Diyos. At applicable ito sa iglesia. Walang kabuluhan ang ating pagtitipon kung wala ang presensya ng Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang pakikipaglaban at buhay bilang bayang Israel kung wala ang presensya ng Diyos. Yun ang mahalaga sa lahat na nire-representa nitong Ark of the Covenant. Kaya ito applicable sa kongregasyon at sa bawat mananampalataya. Sapagkat ang presensya ng Diyos na nire-representa nitong Ark of the Covenant ay nagpapahayag ng kanyang kabanalan, God's holiness. Iba siya sa lahat. Huwag natin siyang tratuhin na kagaya ng ibang Diyos-Diyosan. Siya'y banal sa lahat. At ang Diyos natin ay matuwid, righteous. Kaya doon sa Ark of the Covenant, nandun ang 10 utos ng Diyos. At hindi siya nagbabago. Ngunit nandun din ang mercy seat na kung saan ay merong pagtutubos, mayroong paglilinis, atonement, and grace of God na nagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. At yan ang picture ng Panginoong Hesu Kristo na nais niyang ipahayag sa atin sa umagang ito. Halimbawa sa Juan, ipinakita dito ang pagka-Diyos ng ating Panginoon, ang pagiging ang manlilikha ng lahat. Siya ang liwanag ng sanlibutan. At siyang tagapagligtas. At siya'y nagpakababa, ang sinabi dito sa verse 14 ng Juan, at naging tao ang salita, at tumahang kasama namin, nakita namin ang kanyang kalawalatian. Kalawalatian gaya ng tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. So ito ang pag-aaral na ginagawa natin. Ang Diyos ay may ginagawa. Hindi siya tumitigil sa kanyang kahabagan, sa kanyang pagtawag sa mga tao, ng pagtitiwala sa kanyang sapat na pamaraan upang tayo ay kanyang linisin, upang tayo ay magtagumpay sa labanang espiritual. At tayo makasama niya sa kanyang inihahandang bagong langit at bagong lupa. Hatiin natin ito sa dalawa, 1 to 11, and then 12 to 22. Number 1, ang kaban ng Diyos ay nabihag ng kaaway dahil sa hindi pagsunod at pagibigay parangal sa Diyos. And then yung ikalawa, ang kaban ng Diyos ay nabihag ng kaaway na nagresulta ng kamatayan at pag-alis ng presensya ng Diyos. Matuto tayo dito
sa banal na salita ng Diyos. Makikita natin dito ang contrast again ni Samuel na tinatatayo ng Diyos sa kanyang pagiging propeta. Siya'y naglingkod ng may pagkatakot at tunay na pagsamba sa Diyos. At ang unang duty niya ay kumprontahin ang existing na punong paring si Eli sa kanyang pagkakamali, sa kanyang pagkakasala. Pero makikita na natin siya sa chapter 7, kaya mag-focus tayo dito sa focus na may akda patungkol sa tipan o Ark of the Covenant. Tingnan natin yung dalawang bagay dito sa unang punto. Yung unang labanan dito, sa verses 1 to 3, ay nakita natin dito ang kaaway na Philistines, mga Pilisteo na inokupa nila ang bayang Israel. At sila ay very strong at sila ay binanggit sa aklat ng unang Samuel at 2 Samuel na 150 times itong kaaway ng bayang Israel. And so ngayon ay nakipaglaban dito ang bayang Israel sa verse 1 at nilagay ang lugar kung saan sa Ebenezer at ng mga Pilisteo humimpil sa Apek. Sa verse 2, ang Pilisteo humanay laban sa Israel. At nang sila'y magsagupa, ang Israel ay nagapi ng Pilisteo at pumatay ng halos 4,000 katao sa larangan ng digmaan. Yan ang larawan ng digmaan noon, face to face. Ngayon, pusbuto na lang. At talagang libo-libong namamatay. Noon, man to man. At ito ang hindi maintindihan ng mga elders, mga leaders ng bayang Israel na may tipan sa Diyos. Sabi nila, bakit pinatalo tayo ng Panginoon? Bakit sa tingin ninyo? May issue dito ng corruption, ng mga pari na leader. Sinabi dito si Hophni and Phinehas, ay karumal-dumal ang ginawa sa harapan ng Panginoon, ng immoralidad sa harapan ng Panginoon. So yung mga bulag na leader na ginagabayan ng bulag. So ang bulag na gumagabay sa bulag, sa tingin nyo, saan pupunta? Yan ang issue dito. May issue ng kasalanan. At ipreserba nawa tayo ng ating soberano at banal na Diyos sa ating kapanahunan, sa iglesia na ito, naway kahabagan tayo ng Diyos na mga leader at mga miyembro ay mga maka-Diyos, masunurin at may pagkatakot. The fear of the Lord is what? The beginning of wisdom. And the knowledge of the Holy One is understanding of who God is. Kung wala kang pagkatakot sa Diyos, sa lahat na lang ay gagawin natin ito at ang Diyos na ito ay ipaparanas sa atin, makikita natin dito ang kabiguan na naranasan nila. Bakit? Dahil may issue dito. Issue ng kasalanan. Hindi sila nagtanong, ano bang pagkakasala natin at dapat nating pagsisihan? At tayo manalangin sa kabanal-banalang Diyos. At tayo ay humanap ng kalooban ng ating Diyos. Sa halip ay gumawa sila ng sarili nilang paraan. At ang leader dito na sa bagay, siya ay matanda na at wala nang halos makikita, si Eli, hindi na talaga makapamahala. At itong corrupt niya ng mga anak ni si Hophni and Phinehas, ang tagapanguna. So ngayon, dapat maalala ng bayang Israel ito ang mga nauna ng kanilang natutunan sa kasaysayan ng pakikitungo ng Diyos sa kanyang bayan. Halimbawa, sa aklat ng Levitico at Deuteronomio. Alam nila ito, bawat Israelita. Levitico 26 and verse 17, itutok ko ang aking mukha laban sa inyo at kayo masasaktan sa harapan ng inyong mga kaaway. Ang mga napopot sa inyo ay mag-ahari sa inyo at kayo'y tatakas ng walang humahabol sa inyo. At ito sa sermon ni Moses, Deuteronomy 28:25, ipapatalo ka ng Panginoon sa harap ng iyong kaaway. Ikaw ay lalabas sa isang landas laban sa kanila at tatakas sa 7 landas
sa harapan nila ay magiging katatakutan sa lahat ng mga kaharian ng lupa. Pero gumawa sila ng sarili nilang paraan. Anong sabi dito, dalhin natin ang kaban ng tipan ng Diyos sa gitna ng labanan. So ito yung picture, ito yung larawan na kanilang pagmamasdan na kung saan ay parabagang sigurado na, garantiya na ating tagumpay. Meron tayong ditong Ark of the Covenant, itong representasyon ng presensya ng Diyos. Bakit pinatalo tayo ng Panginoon? Ito ang paraan nila. Kaban ng tipan ng Diyos, hindi mismo sa harapan ng kabanal-banalang Diyos lumapit. Alam nyo, may aplikasyon na ito sa buhay natin ngayon ng mga mananampalataya. Maraming mga pamahiin, maraming mga seremonya, maraming mga gawain, mga ritual, na higit na pinagtitiwalaan, lalo na sa gitna ng mga suliranin at mga kabiguan. Ito ang mga bagay na kanilang pinagkakatiwalaan at I assume na marami din sa Reformed Baptist na ganoon. Imbes na lumapit ng may kababaan at magsiyasa sa puso, anong kasalanan na nagawa ko sa harap ng kabanal-banalan ng Diyos, kagaya ng awit, "Search me, O God." Kilala mo ako. So itong mga bagay na dapat nating matutunan. Merong isang author na nagsabi, maraming tao sa ating mga simbahan ngayon na katulad na matatanda ng Israel, marami silang sinasabi tungkol sa Diyos, ngunit kakaunti ang tunay na pakikipag-usap nila sa Kanya. Marami silang usapan tungkol sa relihiyon, ngunit kakaunti ang tungkol sa pagsisisi. Inaakala nila na kung paano lamang ang kanilang sistema o pamamaraan mapipilitan ng Panginoon na sumunod sa kanilang parang pamahiing mga tuntunin. Totoo ba ito? Sa palagay ko. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid, mga leader, mga pastor, mga diakono, mga miyembro sa ating mga gawain. Purihin ng Diyos, binigay niya mga paraan ng biyaya at mga oportunidad ng paglilingkod. Pero hindi dito nakatuon ng ating tunay na pag-asa, ng ating kaligtasan, ng ating preservation. Mga pamamaraan niya ito na tumutukoy sa ating kabanal-banalang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo na dapat nating mahalin, na dapat nating tapat na sambahin at sundin at magtiwala sa kanyang sinabi sa unang Juan, 1 John 1:9, kung tayo magkasala, siya'y tapat at nagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Dahil sapat ang kanyang ginawa ng pagtutubos doon sa cross ng Kalbaryo. So ikalawang bahagi, makikita natin dito sa pangalawang labanan na kung saan ando na yung kanilang pinagkakatiwalaang kabanang tipan ng Diyos, para bang nakakasiguro na sila. At nandoon, sinabi sa verse 4, ang dalawang anak ni Eli, na si Hopni at Pinehas, ay naroon at binabantayan ang kaban ng tipan ng Diyos. So andyan ang pari, ang leader ng bayang Israel. Andyan ang kaban, ang presensya ng Diyos na simbolo. So may kasiguruhan. At tingnan ninyo, ang attitude dito ng kanilang mga kaaway. Itong mga Pilisteo, itong mga pagano, mas tama pa ang kanilang pag-iisip na may takot sa Diyos. Tingnan niyo nakalagay dyan. Verse 6, nang marinig ng mga Pilisteo, and by the way, sa verse 5, nung idinala doon ng kabanang tipan, ng Ark of the Covenant, merong sigawan talaga. Merong celebration na parang panalo na tayo, sigurado na tayo sa ating mga kaaway. Narinig ang lakas ng ingay na ito ng mga kaaway. Verse 6, nang marinig ng mga Pilisteo ang ingay at sigawan, sinabi na, ano ang kahulugan ng ingay nitong malalakas na sigawan sa kampo ng mga Hebreo?
At kanilang nalaman na ang kaban ng Panginoon, mga kaaway ito, mga pagano ito, kaaway ng Diyos. Hindi kasama ito sa tipan ng Diyos. Narinig nila ang kaban ng Panginoon ay dumating sa kampo. Ang mga Pilisteo natakot sapagkat kanilang sinabi, may Diyos na dumating sa kampo. At kanilang sinabi, kahabag-habag tayo sapagkat hindi pa nagkaroon ng ganyang bagay kailanman. Kahabag-habag tayo, sino magliligtas sa atin sa kamay na makapangyarihang Diyos na ito. Ito ang Diyos na pumuksa sa mga taga-Ehipto sa pamamagitan ng sari-saring salot sa ilang. So alam nila ang kasaysayan ng display ng kapangyarihan ng Diyos sa panahon ni Moses, kung paano nagpadala ng salot doon sa kanyang kaaway, doon sa malaking bansa na Ehipto na umalipin ng halos 400 years sa bayan ng Israel. Ang Diyos na ito na nagpadala ng salot, ang Diyos na ito na humati sa karagatan at nakatawid ang bayan ng Diyos at pinatay ng Diyos ang lahat ng mga sundalo ni Paraon. At marami pang ibang display. Kahabag-habag tayo. Dapat mas yan ang attitude ng mga tao ng Diyos. Kahabag-habag tayo sa harapan ng Diyos kung siya'y ating kaaway. Kung siya'y hindi natin kasama. Pero nawala ng paningin ng bayang Israel doon sa box na ito. Imbis na ang Diyos na nirepresenta nito. Ito ang attitude ng mga kaaway. Magpakatapang kayo, magpakalalaki kayo. O kayong mga Pilisteo, baka kayo'y maging alipin ng mga Hebreo na gaya ng naging kalagayan nila sa inyo. Kayo ay magpakalalaki at lumaban. Again, ito ang dapat na attitude din ng mga tao ng Diyos. Dahil may kaugnayan sa Diyos ang kanyang bayan. Pero itong mga kaaway niya, na may tamang pagkakilala o bagamat may mixture, baka ang isip nila, kapareho din to ng kanilang Diyos-Diyosa na si Dagon na makikita natin sa susunod na chapter. Nevertheless, nakita natin yung history, tama yun. And so ano nangyari? Nagpakatatag sila, nagpakalalaki sila, tinalo nila ang bayang Israel na naandon ang kaban ng Diyos, ang presensya ng Diyos, naandon ang pari ng Diyos. Ilan ang namatay? 30,000. Noong nakaraan, 4,000. Ngayon, 30,000. And worse, yung pari na si Hophni at Pinehas ay napatay. So may tinuturo dito sa atin. Nakasalalay dito ang pangalan ng Diyos, di ba? Dito sa kaban na ito. Pero okay lang sa Diyos dahil lang mahalaga sa Kanya yung relasyon na tama. Kahit dumaras ng paghihirap ang Kanyang bayan, kailangan nila magsiyasat na ang Diyos ay banal at siya'y after sa tamang relasyon na matuwid sa Kanyang harapan. At yan ang prinsipyo na tinuturo sa atin, mga kapatid. Ang Diyos natin ay banal at matuwid. Una sa lahat, hinahanap niya ito bilang ebidensya ng tunay na relasyon natin sa buhay na Diyos. Kaya ito'y pinaranas niya, kaya mag-ingat tayo, magsiyasat tayo. Ano mga gawain mo sa looban ng iglesia? Ano mga personal na ginagawa mo sa buhay espiritual? Na higit yung pinagkakatiwalaan na parang sigurado ka kapag ito na ginagawa mo. Hindi tayo dapat magpabaya sa means of grace. Pero hindi ito ang nakapagliligtas sa atin. Ito'y tumutukoy sa Kanya na dapat nating purihin at sambahin at sundin. At kung may kasalanan tayo, ay magsisi sa Kanya. Pero may ginagawa ang Diyos. Huwag lang natin tingnan dito yung mga namatay na bayang Israel na 4,000, 30,000. At yung pari
na si Hophni and Phinehas. Remember, may sinabi ang Panginoon sa chapter 2 pa lang na papatayin niya si Hophni and Phinehas dahil sa kanilang kasalanan bilang mga leader, sa kanilang immoralidad. Kaya ito'y pinahintulot ng Diyos, pero tinupad ng Diyos ang kanyang salita. Nahuhukuman niya ang pamilya ni Eli. Papatayin niya ang kanyang mga anak. At ito ang gawain ng banal na Diyos. Sa makatuwid, ang Biblia ay totoo. Kapag nagbigay siya ng babala sa iyo, sa akin, huwag mo siyang baliwalain. Sa mga hindi pa mananampalataya, alam niyo ang gagawin ng Panginoon sa Matthew 25? Hahatiin niyang lahat ng tao. Lahat na nasa kaliwa ay mga kambing. At sa kanan ay mga tupa ng Diyos. Nakilala niya, nakikilala siya, nakikinig sila, sumusunod sila, at binibigyan niya ng buhay na walang hanggan at walang sino man ang makakuha sa kamay ng Diyos Anak at Diyos Ama. Pero kapag siya iyong tinanggihan, may babala ang Diyos. Kapag hindi ka nagsisi, hindi ka nagpakumbaba sa tunay at buhay na Diyos, ay meron talagang kaparusahan. At sa mga mananampalataya, alam niyo, Hebreo 12, merong pagdidisiplina at masakit ang disiplina. Mabuti yon para tayo ay magpakumbaba at tayo'y lumakad ng matuwid sa makipot na daan patungo sa Kanya na ating kabanal-banalang Diyos. Patungo sa Kanyang inihahanda na pawang kabanalan sa bagong langit at bagong lupa. So ito ang pangalawa. Ang kaban ng Diyos na nabihag ng kaaway ay nagresulta ng kamatayan at pag-alis ng presensya ng Diyos sa Kanyang bayan. Makita natin dito ang balita na ito. Hindi lang pagkamatay ng 34,000 na mga foot soldier, pagkatalo sa kaaway, pagkabihag, pagkamatay ni Hophni at Phinehas, kundi yung kaban ng Diyos ay kinuha ng kaaway. Yung kaban ng Diyos, the Ark of the Covenant, ay nagre-representa ng presensya ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos, ng kabanalan ng Diyos, ng paghukom at kanyang kahabagan sa makasalanan. Kinuha ng kaaway. Wala ang presensya ng Diyos sa gitna ng bayan niya. Dumating ang balita na ito sa paring si Eli, dumating din ito sa kanyang manugang na nagdadalang tao, ang asawa ni Phinehas. So nakita natin dito ang banal na salita ng Diyos. Mayroong lalaki na si taga-Benjamin na nakatakbo mula sa labanan at nagtungo sa silo ng araw ding iyon, na punit ang damit, may lupa sa kanyang ulo, pero si Eli, di ba, ay matanda na at malabo na ang mata. Nang siya'y dumating si Eli, ay nakaupo sa kanyang upuan sa tabi ng daan, nagbabantay sapagkat ang kanyang puso'y nanginginig dahil sa kaban ng Diyos. Nang ang lalaki ay pumasok sa lungsod at sinabi ang mga balita ng taong bayan ay nanangis, nang marinig ni Eli ang ingay ng sigawan ng kanyang sinabi, ano ang kahulugan ng ingay na ito? At ang lalaki nagmadali, lumapit, nagbalita kay Eli. Si Eli ay 98 taon. 98. At ang kanyang matay malabo na at hindi na makita. Bilang leader, siya ang dapat nangunguna. Siya ang dapat na humaharap sa krisis ng kanyang bayan. Pero ito ang kalagayan niya. Matanda, malabo ang mata, mataba. Kaya nung marinig niya ang balita na ito, na alam na ng lahat, siya na yung huli. Siya ay bumagsak at siya ay namatay. Siya ay nabuwal sa verse 18 at namatay. Hindi pa tapos ang trahedya sa pamilya ni Eli. Dahil ang kasunod nito sa verse 19, yung asawa ni Phinehas na buntis at malapit ng mga anak, narinig niya rin ang masamang balita na ito, ang kanyang asawa ay napatay, ang sundalo ng Israel ay napatay, ang kaban ng Diyos
na simbolo ng presensya na kinuha ng kaaway, siguro anak ito nang wala sa kapanahunan. Baka hindi niya pa ito kabuanan. Ano bang tawag doon sa English? Premature. Mga ganun, siyempre, sobrang tension na ito, asawa niya namatay. Higit sa lahat, yung kaban ng Diyos ay kinuha ng mga kaaway. Kaya bago siya mamatay, pinangalanan ng kanyang anak na Ichabod. At ang kahulugan ay umalis ang kalawalatian ng Diyos sa Israel. Verse 22, ang kalawalatian ng Diyos ay umalis sa Israel sapagkat ang kaban ng Diyos ay nakuha. Yan ang pinakamatinding trahedya. At maging si Eli, kita natin dito, nabalitaan yung anak niya, pero yung matindi na dumating sa kanya yung Ark of the Covenant. Hindi ko alam na heart attack ba siya, maaari, no? Siya'y nabuwal. Dahil sa tipan ng Diyos. Dahil sa kaban ng Diyos. So matindi ang karanasan dito. Subalit, tinuturo dito ang kahalagahan ng presensya ng Diyos, ng kalawalatian ng Diyos. At hindi nagbabago ito mga kapatid noon sa bayan ng Israel. At ngayon sa bagong tipan. Hindi ito basta pagtitipon na lang na ikukumpara mo sa mga pagtitipon sa lupa. Sa biyaya ng Diyos, sa providensya ng Diyos, pinagsama-sama tayo dito upang sumamba sa Kanya. Alam ng Diyos ang pinakadahilan o reason why you are here. Narito tayo para sa Kanyang kalawalatian. Narito tayo upang tunay na makanig natin ang presensya ng Diyos sa espesyal na paraan. Mahal niya ang kanyang iglesia. Huwag natin tingnan lamang ang mga kamalian at mga pangit ng iglesia. Minahal niya ito sa kapangitan at kasalanan. Subalit hindi siya lumalayo sa kanyang iglesia maliban na magpilit tayo sa paggawa ng kasalanan na hindi nagsisisi at nagpapakumbaba sa Kanya. Sa panahon ng bayang Israel, sa Exodus 29:43, doon makikipagtagpo ako sa anak ni Israel at ito'y pakakabanali ng aking kalawalatian. Napakamahalaga. It is light without which nothing. Yung presensya ng Diyos, yung kalawalatian ng Diyos. Exodus 40:34-35. Pagkatapos ay tinakpan ng ulap ang toldang tipanan at pinuno ng kalawalatian ng Panginoon ng tabernakulo. Si Moses ay hindi makapasok sa tolda ng tipanan sapagkat nanatili sa ibabaw niya ng ulap at pinuspos ang kalawalatian ng Panginoon. Sa awit 26:8, ang Panginoon, mahal ko ang bahay na iyong tinatahanan at ang dakong tinatahanan ng iyong kalawalatian. Exodus 25:8, igawa nila ako ng isang sanctuaryo upang ako'y mapanirahan sa gitna nila. Exodus 29:44-46, aking pakakabandalin ang tolda ng tipanan. At ang dambana, gayon din, si Aaron at ang kanyang mga anak ay aking pakakabandalin upang maglingkod sa akin bilang mga pari. Ako'y mananahan sa gitna ng mga anak ni Israel at ako'y magiging kanilang Diyos. Kanilang malalaman na ako ang Panginoon nilang Diyos na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto upang ako'y manirahan kasama nila. Ako ang Panginoon nilang Diyos. Yan ang paalala sa bayang Israel. Kayo'y alipin at mananatili kung hindi sa kanyang awa at habag. At yan ang picture ng kasalanan. Mananatili tayo sa kadiliman ng kasalanan. Maliban na tayo'y bigyan niya ng kahabagan at biyaya ng kaligtasan sa ating Panginoong Yesus. At gusto ko mag-usap sa inyo, no? Kilala ka ng Panginoon, mga kaibigan, mga kabataan, mga bata, at kayo na nandyan sa recording nito, kung saan man kayong lupalop na pag-aari ng Diyos. Kinakausap kayo ng Diyos dito. Alalahanin ninyo ang Diyos na mahabagin na ito na nagliligtas at siya din ang hukom.
At ang kamatayan ay hindi lang physical, ito ay walang hanggang paglayo sa Kanya sa apoy, magpakailanman. Nakikiusap kami sa iyo, mga kabataan, mga kaibigan. Ngayon ay araw ng biyaya. Huwag nawa ang kalawalatian ng Diyos ay umalis sa ating kalagitnaan at sa iyong buhay magpakailanman. Purihin ang Diyos sa Kanyang sakripisyo ng pagparito, ang tanging anak ng Diyos. Ang kalawalatian ay nakita sa Kanyang kadakilaan. At sa pag-display doon sa Kalbaryo na tinanggap niya ang puot ng Diyos. Ang hatol at habag ay magkasama sa Kalbaryo para sa ating kabutihan at kaligtasan. Upang sa panahong inanda niya, sa lugar na inihahanda niya, sa walang hanggang ay ating pagmamasdan ang walang hanggang kalawalatian ng Diyos. Unlimited, forever and ever and ever. Lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Hindi ko kayo itataboy. Maging sa oras na ito, siya'y nagliligtas. Siya'y nagpapatawad. At hindi siya nagbabago. So may apila ako sa ating pagtatapos. Huwag nating palitan ang pagsisisi ng mga iba't ibang mga ginagawang paglilingkod at mga paraan ng Diyos. Dapat nating gawin ang mga paraan ng biyaya na sinabi niya, subalit kung may kasalanan, alam ng Panginoon yun. Siya'y tapat at nagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan, mga kapatid. Sapat ang biyaya ng ating Panginoon. Dapat tayong matakot sa Kanya, sapagkat talaga siya'y Diyos na humahatol. Ang salita ng Diyos ay reliable. Langit at ang lupa ay mawawala. Ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Pakinggan natin siya sa Kanyang babala. Matakot tayo sa Kanya. At magtiwala tayo sa pangako niya ng pagliligtas. Sa pangako niyang pagbabago ng buhay ng kabanalan. Sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Kaya niya tayong baguhin. Hindi natin ito kaya, subalit kaya ng ating Panginoon. Huwag din nating manipulahin ang Kanyang biyaya, ang Kanyang pabor, kundi tayo ay magpakumbaba, sumunod sa Kanya. Sa panghuli ngayon ay, I think, 268th death anniversary ng dakilang tao ng Diyos na si Jonathan Edwards, na ginamit sa kasaysayan nung siya'y ginamit para sa revival ng mga mananampalataya. Nung panahon na yon, 1741. At may message siya doon, may mensahe siya na magandang alalahanin. Ang title nun ay Sinners in the Hand of an Angry God. Ang makasalanan sa kamay ng soberanong Diyos. So yung larawan nito, yung gagamba, no? Yung sapot, parang anytime, pwedeng putulin ng Diyos. At ikaw, imaginein mo, no? Ikaw yung gagamba, yung sapot, at hawak ng Diyos. Anytime, kapag ikaw ay nagpatuloy sa iyong katigasan ng puso at hindi pagpapakumbaba at kayabangan, anytime, at ikaw ay tutuloy sa walang hanggang apoy magpakailanman. Kaya sa sermon na yon ay kanyang pinapahayag na talagang ang puot ng Diyos ay totoo. Kung nakita natin ang Operation Epic Fury, nakikita natin larawan lang yan, pero ang Diyos ay banal sa kanyang kapuotan sa mga hindi nagsisisi sa kasalanan.
Gusto niya rin ipakita sa sermon na yun na talaga nakadepende tayo sa awa lang ng Diyos. At mayroong urgent call, magbalik kayo sa Diyos. Magsisi kayo sa kasalanan. At kayo'y makakatagpo ng kapatawaran. At buhay na walang hanggang. Manalangin po tayo. Dakilan namin Diyos, muli nagpapasalamat kami na ikaw'y patuloy sa iyong pagsasalita sa iyong mga taong kagaya namin sa panahon na ito. Pareho din, Panginoon, na maaari kami guilty rin sa mga superstitious belief. Iligtas mo kami dito, Panginoon, sapagkat nasa gitna kami ng modern era na iba't ibang mga pamaraan. Pero maaaring kami iligaw nito. Ligtas mo kami, aming dakilang Diyos. Tulungan mo kami magalak sa mga pamaraan na ito ng biyaya. Subalit kami, Panginoon, ay palaguin sa biyaya ng pagkilala sa iyo at pagmamahal at pagsamba at pagsunod at pagtitiwala sa lahat ng iyong mga pangako sa bagong langit at bagong lupa. Magligtas ka po sa aming kalagitnaan para sa iyong kapurihan at kalawalatian. Ito'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.